TNT ako mga kalalabs. Grocery time. Bilang ako ng ano dito. Pang ingredients ko para sa dinuguan. Kasi nag-crave ako ng dinuguan. Pork dinuguan ba? Pati siopaw nga sana. Kaso nga lang sabi ko dinuguan na lang. Parang mas bet ko ang dinuguan ngayon. Pork dinuguan. So yung ating dinuguan is meat lang. Yung laman lang. Ayoko nang may lamang loob. Pero may mga lamang loob sila dito. Sa TNT. May ganito din pala sila dito. Ito yung ano, di ba mga kalalas, yung isaw. Never ko pang na-try gumawa ng ganun. And alam ko, si Papa, di ba, ayaw niya yan. Ang sarap magsinigang. Oh. Bili na lang ako nito para pag magsisinigang ako, meron na akong ano, pang sinigang. Ano kaya ang gagamitin natin pang dinuguan? Isip-isip tayo. Ano ang masarap? Okay, balik tayo dito sa kabila. I think gusto din natin yung merong ano, konting taba-taba. This one sobrang mataba naman ito. I think this one is ay mataba din. Ito perfect. Or ibabalik ko na lang siya. Kunin natin yung pinaka dulo. I think this is okay. Kaloka naman to. Nung last time na punta ko dito, wala silang dato puti. Meron sila nito, kaso nga lang ayoko yung lasa nito. Itong ano na yan, yung Marca Peña na brand. Dato puti talaga ako. Pero nakabili na ako ng ano, saan ko ba nabili? Sa Shoppers, buti lang meron silang soy sauce na ano, dato puti doon. Buti pa sa Shoppers, may dato puti. And, meron ba silang maliit nito? This is the Kewpie Mayo. Ito yung ginagamit ko kasi mga kalabs pag gumagawa ako ng, pangalan nito yung salad dressing na Caesar salad dressing. So, maliit lang yung need natin. Meron sila dito this time. Kewpie Mayo. Ano to? Dessert? Alam nyo ba, nasabi nila ang black sesame daw is ano, healthy siya. Especially pag meron kang ano, yung parang nag-hair fall ka. Maganda daw to. Masarap kaya to? Kaso nga lang dessert, matamis. Syempre dessert, 'di ba? Kaya nga tinawag na dessert, matamis. Ikaw naman, Mami Faye. Ay, nako, nakipag-away sa sarili. Okay, next naman. O, diba, merong century tuna dito. Merong mga master na, ano, sardines. Alam niyo, masarap ang sardines pag merong ano eh. Pangalan nito, may kalamansi. At saka, ang tawag dito mga kalbs, kalamansi at saka onion, diba? Bili nga rin ako nito para pag na-miss ko ang ano, sardinas, meron ako sa bahay. Chine-check ko kasi yung ingredients ng mga to mga kalalabs. Ayan. Ayoko ng spicy. Ito na lang. Hindi ko maalala kung sino sa kanila yung ano, yung hindi malansa. Oh my gosh mga kalalabs. Matagal ko nang hinahanap tong ganitong klaseng ano, noodles. Rice vermicelli siya. Pero square-square yan. Hala, meron na sila dito. Oh my gosh. Kuha ako ng isa. Kasi sometimes meron ako niluluto na Vietnamese dish. Especially, tingnan yun nasa picture, diba? Meron siyang pork, roast pork. Tapos meron talaga kayong magagawa na ano. And ito yung kailangan na noodles. Ay, nakaka-happy. Meron na sila dito. Excited akong gumawa ng ano, Vietnamese dish. Grabe naman ang TNT. Lahat ng flavor yata ng Skyflex meron dito.
Ito yung mga ano, oh. Ay my gosh. Masarap to eh, yung may butter. Oh my gosh. Pili ako nito. Ayoko ng chocolate. Ito yung gusto ko. Meron din silang different flavor dito. Yung plain at saka ano tong isang to? Garlic and then onion. Pero ito, masarap to. May palaman siya. Sobrang dami talagang ano. Pwedeng bilhin dito sa TNT na galing ng Pilipinas. Piatos, roller coaster, Oishi. O, saan ka pa? Chicharon na ang lalaki. Pero hindi ako bumibili ng chicharon. Sa Pinas lang yata ako, pag umuwi ako, sa Pinas ako kumakain ng mga ganyan. Pero sometimes, pag nasa Pinas ka din, yung parang, hindi mo rin gustong kainin. Depende na lang. Yung parang mga anong nakakain ko doon eh, yung, ano ba, yung malalagkit na kakanin, ganyan ang paborito kong kainin. Ano to? Na-try nyo na ba yan? Tingnan ito, dila ba yan? Dila na snack. Mukha siyang weird. Alam nyo ba mga kalalab, si Papa D, pinagbabawalan ako sa mga mga gusto kong pagkain ba na, kunyari, meron yan, yung Skyfix na ganyan, matamis. Sabi niya, ay, huwag mo nang kainin yan, masama yan sa health. Sabi ko naman sa kanya, hindi naman ako madalas kumain yan. Yung parang pag nag-crave lang ako, saka ako kakain. Yung minsan si Papa di parang meron na siyang, nasa era siya ng health is wealth talaga. Pero as what I said sa kanya, hindi naman kailangan na, alam mo yun, yung deprive ba yun? Yung bawalan mo yung sarili mo ng bonggang-bongga, hindi ka magiging happy. As long as you know how to, control yourself na kumain ng, chicharon! Oh my gosh, tinan nyo yan, oh. Diba mga kalalas, dapat you need to like control or yung parang, alam mo kung ano yung limitasyon mo eh. Sabi ko naman sa kanya, as you can see sa mga test ko, blood test ko, lahat perfect, walang problema. Because I know how to control myself. Kung meron akong gustong kainin, hindi ko yun parang, kinain ko siya dalawang piraso or 3 piraso, ganun. Kunyari, itong chicharon, pag gusto ko siya, 3 piraso lang siya, hindi yung kinakain ko yung buong ganito. Kaya sabi ko sa kanya, don't me, let me be. Charis. Let me be. Minsan gusto ko din bumili ng lutuan dito sa TNT. Kaso okay pa naman yung mga lutuan ko. Pero next time, bibili ako ng ganito mga kalalabs, ganyan. May takip-takip na rin siya, pero nasa $49.99. So, nasa $50 plus siya. Maganda kaya yung quality nito. May magaganda silang dito ilutuan. So, ito talaga yung pinunta ko dito. Dugo ng baboy. Kasi nga, magdidinuguan. Ayan. Alam nyo ba, na-try ko na tong frozen na kalamansi. Pero, hindi ko siya bet. Para siyang mapait for some reason. May nagsuggest kasi sa akin nito kung naghanap ako ng kalamansi sa frozen aisle daw. Kaso nga lang, mapait siya. Hindi ko siya bet. Kaya mas bet ko yung fresh talaga. May nakita pala ako ditong pampabango ng bahay. So, bibili ako. So, this is $14.99. Bango siya. Jasmine. Ang bango niya. Ilalagay ko siya sa bathroom at saka sa bungad ng bahay. Mabango din tong spring. Ito, spring tea. Ito kaya mabango. Ayoko yung amoy niyan. Ito at saka ito parang similar. Okay. So, kuha ako nito, isa. And then, kuha ako nitong spring tea. Bili pala ako ng Yakult. So, dito is nasa $7 siya. Sa Korean grocery store, nasa $11. Hindi ko alam kung bakit. So, dalawa na lang yung bibilhin ko. Dati ayaw ko to, pero ngayon gusto ko na siya.
prutas at gulay naman tayo. Pero I think, hindi ko kailangan ng gulay kasi may mga gulay pa ako sa bahay. Pero titingin ako ng fresh na kalamansi. Wala silang fresh na kalamansi. So, bili na lang ako ng gabi para sa sinigang ko. Pork sinigang. 2 lang. Ay, 3 na lang kasi masarap ang may gabi. So, bili tayo nito para sa pork sinigang natin. Ayoko ng talong. Ito na lang at saka okra. Magkano ang okra natin? Parang matigas na naman yata itong mga to. Pinakaayaw ko kasi yung matigas. I think this one is fine. 4.59 Canadian dollars. Bayad na tayo mga kalalabs. Bahay na ako mga kalalabs. Mag-haul tayo ng ating pinamili sa TNT. So bumili ako ng okra pang natin to, pang sinigang sa susunod na araw. And ito yung matagal ko nang hinahanap na vermicelli noodles. Ito siya, square yan eh. So next time i-share ko sa inyo kung ano yung i-prepare natin dito na pwede natin kainan with this vermicelli noodles. And then Yakult, of course, 2 yung binili ko. And then, bumili ako ng sardines, isang 555 at saka isang Ligo. Anong paborito nyo dito mga kalas? 555 or Ligo na brand? Comment down below. And, QP Mayo, of course, kasi, alam niyo kung ano nakalimutan ko? Lettuce. Bibili ako ng lettuce kasi sometimes yun na yung kinakain ko sa dinner. So, ang ginagawa ko sa lettuce is lettuce lang, lemon, tapos parmesan cheese, olive oil, salt, and black pepper. And then, yun na yung kinakain ko sa gabi. At sobrang sarap niya, napakasimple. And then, of course, itong QP Mayo, kaya ko siya binili kasi gumagawa din ako ng salad dressing, yung Caesar salad dressing. Ito yung ginagamit kong mayo at napakasarap niya. I-share ko siya sa inyo one day pag gagawa na ako ng Caesar salad dressing. And, meron akong Skyflakes na gusto kong kainin ngayon. Isnakin ko siya. Ito yung merong sugar at saka butter. So, try natin yan mamaya. With my coffee, leftover na coffee. Kasi meron ako natirang kape dito. Iinit ko na lang sa microwave para hindi sayang. And, ito yung napa cabbage na binili ko. And, ito yung buto-buto. Ayan, magpo-pork, sinigang tayo, buto-buto yan. And then, of course, yung pork belly. Kasi nga, gagawa tayo ng dinuguan. At saka, naipakita ko na ba to? Frozen pa siya. So, maya-maya pa ako magluluto niyan. And, hindi ko alam kung gusto rin ni Nicole ng dinuguan. Kasi, nag-request siya ng fried chicken. So, gumawa ako ng fried chicken kagabi for dinner. And then, 2 lang yung pinrito ko. May 2 pa akong dito. Yung 2 chicken pan na i-fry mamaya for dinner. Kasi nagbilin si Nicole, Mama, can I have the fried chicken for dinner tonight? Sabi ko, okay, kasi may 2 pa naman ako. Ginaya ko yung yung recipe ni Miss Judy Ann Santos, yung kanyang fried chicken. First time kong lutuin na ganun yung ways niya. And then, masarap siya. So, binrain ko muna yung binabad ko muna yung chicken sa salt, sugar, black pepper. And then, pwede kayo maglagay ng herbs like rosemary or bay leaves. Pero ako hindi na. Black pepper, salt, at saka asukal. So, binrain ko siya. Nanunuot talaga. Iba talaga yung lasa niya. I-try nyo din. Kung magpa-fried chicken kayo. Tapos yung butter niya or yung nilagay niya lang na yung pang-coating ng chicken is nilagay niya lang ng cornstarch, onion powder, garlic powder, salt, black pepper, and that's it. And then, pinrito niya. Sarap. Masarap siya. So, yun yung gagawin kong dinner ni Nicole for her. And then, iba-iba yung parang pagkain natin for tonight. Kasi, ako, dinuguan, si Papa Dave, isda, at saka, I think, salad, mamaya, or magluto ako ng brown rice. And then, ako si Nicole naman is chicken. O, diba? Iba-iba. Pero yung mga leftover dito, walang nasasayang dito sa bahay. Kasi, pag meron akong pagkain dito sa bahay, talagang kinakain yan lahat bago ulit ako magluto.
So, wala siyang sayang na sayang. Kasi alam niyo naman, mahal ang grocery. Gabi, bumili ako niyan, pang sinigang natin. Yan lang yung nabili natin. Yung mga presyo nito or yung total niya is nasa $92. Mahigit, $92.97. Less than, 4,000 pesos ba yun, mga kalalabs? Hindi ko alam kung magkano ang, ngayon, exchange or convert ng I think it's 41 yata ngayon, no? So, 92.97 yung times 41 yata ngayon. O, $3,811 na to. Included to pala, mga kalalabs, yung nabili ko pampabango ng bahay. Spring tea, yung nabili ko, at saka yung jasmine flower. So, yan yung, sana mapabango niya yung bahay talaga. Hindi na kasi ako bumibili nung or hindi pa ako nakakabili nung sinasaksak sa wall, yung sa Bath and Body Works, kasi hindi pa ako nagawi dyan. Kasi last time na pumunta ako, hindi sila sale. So, kaya sabi ko, saka na ako bibili pag sale. I think maraming sale sa mga susunod na buwan. Or I think this October, meron pong sale ang Bath and Body Works. Hindi ko lang alam sa Victoria's Secret. Kasi may holiday kami next week, Monday. It's a Thanksgiving Day holiday. So, meron tayong bisita na pupunta dito sa Monday. So, magluluto ako ng mga pang Thanksgiving Day dinner namin. Hindi ko pa alam kung ano iluluto ko. Usually, ang niluluto ko, roasted chicken, sausage roll, salad, mga ganyan. Pero this time, I don't know kung anong lulutuin ko. Depende na lang kung anong gusto ni Papa Dave. Tsaka ni Nicole. Kasi alam niyo naman, gusto ko yung gusto nila. Gusto kong lutuin yung gusto nila para ma-enjoy nila, 'di ba? Hindi lang yung gusto ko. Paano ko ang niluto ko lahat like spaghetti, Filipino spaghetti, dinuguan, sisig, ganyan. Hindi makakakain si Papa Dib ng tama dahil nga hindi niya bet ang ang Filipino spaghetti. Pero sisig, kumakain naman yung sisig. Ano pa ba yung hindi niya bet? I think basta yung may mga laman loob, ayaw niya. Dinuguan, ayaw niya rin. Kahit alam niya na hindi naman ako naglalagay ng lamang loob sa dinuguan ko. Parang hindi niya rin talaga bet. Hindi ko alam kung bakit. Ayaw niya. Okay, let's put this away and then magluto tayo ng dinuguan mamaya. Hintayin ko lang na yung dugo. Kasi frozen pa siya. Iniisip ko, maluluto ko ba siya ngayon? Or mamaya? Or depende. Siguro maluluto or hindi. Basta maluluto ko siya. Yun. Ayan, okay. Put away natin to. Saglit. Meron pala akong ipapakita sa inyo, mga kalalabs. Ngayon lang ulit siya nagbalik. Hindi ko alam kung bakit. Kasi yung last time na meron ako nito is nung time na na-find out namin na, hindi ko alam kung naniniwala kayo, na nakulam ako. So ngayon, bumalik siya, and then nagtataka ako kung bakit. So kita nyo yun dito, ayan kita nyo yung nasa mukha ko. Actually, kagabi, meron to, pero hindi siya makati talaga. Meron siya, tapos sumasakit yung ulo ko. Ngayon, this morning, kasi ngayong umaga, wala sana akong planong mag-vlog, wala sana akong planong lumabas, wala sana akong planong magluto. Kasi nga, inaatake na naman yung migraine ko. Ngayon, ang ginawa ko is binabad ko ulit yung paa ko sa mainit na water na may rock salt. And then, naging okay ako, kaya andito ako ngayon na nagbablog, na parang bumuti yung pakiramdam ko. Diba kanina wala yan? Ayan na naman siya, Na-share ko na ba sa inyo before na nakulam ako? Hindi lang ako, actually 3 kami. Nakulam si Edenil, nakulam si Junior. So, yun yung time na yung lumipat na kami ng bahay. Yung, 'di ba, binenta namin yung bahay sa Pinas. Yung dati naming bahay, sa mga nagtatanong pala, it's been 2 years na nabenta na namin yung bahay namin dati, kaya bagong bahay na yung meron kami ngayon. Yung sa Alaminos, yung nag-apartment sila Papa, ilang buwan lang naman yun, 'di ba? Kasi nagpatayo ako kaagad ng bahay. Yun yung time na
na na-find out namin na nakulam kaming 3. Grabe no, kaloka. Kaya pala nung umuwi ako nung time na yun, talagang may mga moment talaga ako na talagang wale, yung parang naguguluhan yung isip ko, yung parang tuliro ako, tapos si Edenil ganun din, di makatulog sa gabi, si Junior ganun din, sumasakit-sakit yung ulo niya, ganyan. Tapos, yun nga, merong ng gamot sa amin, and we found out na, yun nga, nakulam kami. Hindi ko alam kung naniniwala kayo sa kulam, pero ako dati hindi ako naniniwala. Pero nung time na sabi ko, ay, totoo pala talaga siya kasi kami na yung naka-experience. And right now naman, wala na. Kasi yung nanggamot sa amin is na siya, yung kinlose niya yung parang sinara. May sinara ba? Ewan ko kung ano yun. Basta may sinara daw. Sinara siya, pinasara namin para hindi na kami balikan nung mangkukulam. Yun. Grabe nun. Akala ko sa Facebook ko lang ko siya nakikita dati, yung may mga ginagamot na parang sumisigaw, yung nagpapagamot sila sa manggagamot, tapos sumisigaw silang, aray, aray, ganyan. Ay, nung na-experience namin siya, si Edenil kasi yung yung ginawa ng ganun. And talagang, yung nakakatindig balahibo siya. Kasi, sabi niya, aray, aray, sabi niya ganun, hindi ko na uulitin. Tapos gumaganon-ganon si Edenil, yung ganyan. Hindi ko alam kung naniniwala kayo, but, sabi naman talaga nila, totoo naman talaga yun. Kasi evil talaga yun. Yung witchcraft na tinatawag. 'Di ba? Eh, hindi ko alam kung naniniwala kayo, but I know some of you would say, oh, wag ka maniwala dyan, Mami Faye. And, alam nyo, minsan, may mga ganun talaga na kahit di mo pinapaniwalaan, nangyayari talaga siya. So, buti na lang, God is good. We found, like, someone, like, really, na nakita niya na hindi niya pa naman, yung parang, sabi niya, uy, may naglalaro sa'yo, sabi niya kay Edenil, tapos kay ganito kanyan. So, 3 kami. So, ewan kung bakit may ganun. No? Bakit may mga taong gagawa ng ganun na wala ka namang ginagawang masama sa kanila? It's so sad, 'di ba? Yung bang hindi ka naman inaano. Pero wag niyo nang tanungin kung sino yung nagpakulam sa amin kasi nung time na, ginamot kami, tinanong kami, gusto niyo bang malaman? Parang ganun. Pero yung nasa isip ko din nung time na yun, bakit ko pa aalamin? Kung sino ka man, I forgive you. Yun na yun, yung parang, we don't need to know kung sinong gumawa. Diyos na ang bahala sa'yo. Parang ganun na lang talaga yung ayoko malaman. Kasi paano kung kamag-anak mo yung gumawa nun? Diba? Ang sakit-sakit nun. Kasi wala naman tayong ginagawang masama. Si Aling Marites. Ang aga-aga si Aling Marites yung yung tipong, yung mga nanay na yung ang ginagawa is naghihintay ng chismis. Mga ganun. Anyway, nakapagluto na ako ng fried chicken ni Nicole. Ayan siya, oh. O, diba? Ito yung fried chicken ni Nicolette. Crispiness yan. And then, yung kay Papa Dave naman is nasa oven na rin. Nag-roasted ako ng codfish. Tapos, anong tawag dyan? Ang tawag dyan, yung beans, tapos yung zucchini. Anong sinasabi ni Edenil. Tapos ako naman ay magluluto na ng aking dinuguan. O diba, iba-iba yung pagkain natin for today's video, mga kalalas. Alam na Diaz. Tapos mamaya magtutupi ulit ako ng ng mga anik-anik ko. Nakapag na rin kasi ako. Nakapag laban ng towel, tutupiin ko siya mamaya after akong magluto. Sir, kausap ko lang si Edenil. Pinag-uusapan namin yung kinento ko sa inyo yung kinento ko sa inyo kanina na kulam-kulam is ganun. Si Edenil pala, anong tawag dito? Hindi kanila maririnig, naka-headphone ako. Anong pangalan nito? Ano lang siya, yung sometimes daw meron. Parang ako din, parang ganun. Ang weird nga eh. But, anyway, Jose, say. This is pork. So,
I'm making a, ano, 'di ba, dinuguan. Pinakita ko sa iyo kanina, hindi ka nakikita. Yes, that's your, ano, yung rice, you can just like heat it up. Dito na si Nicole, kakain na daw siya. And ito yung dinuguan ko, oh. Ay, itong dinuguan. Yes, pag gusto mong kumain, frozen kasi siya eh. Yung dito, fresh from the freezer. Nel, anong gagawin ko doon? Yung parang ano lang, igigisa lang yon. Igigisa ko. Nilalagyan mo siya. Brownables. So, pork nga to eh. Yung pork, ano ganyan niya oh. Diba nagbablog ako tapos may kausap ako dito. Slicein ko lang to no mga kalastas, luto tayo ng ano, ng dinuguan. This is for my dinner. Kasi yung kay Papa, diba, at kay Nicole, na ano na. Naluto na natin. Luto na po ang aking dinuguan, mga kalalabs. Tignan nyo yan, oh. Yummers! Nagamit ko na rin sa wakas yung ano, yung ating siling haba na galing pa sa Indian grocery store. I think last month pa yata. Di ko na maalala. I think last month, no? Bago tayo nagbakasyon, papuntang Europe. Nakabili ako ng ano, siling haba. Kita nyo pa? Kita nyo ba yan? Fresh na fresh pa rin siya. Basta nakabalot lang siya sa plastic. And then, hindi siya nabulok. Ayan, yung ating dinuguan. Perfect. Ang sarap. Wala pa si Papa Dave, mga kalalab. So, while Papa Dave is not home yet, we're gonna tickle ube. Tickle. Aray ko. Mahaba na yung kuko mo, bibi. Kailangan na nating ikat yan. Oh. Nandiyan ka na naman. Oh, no. Oh, no. Ube. You can't do that to them. Hmm? You can't do that, Lolo. Okay. Si Nicole, mga kalalabs, naka-second meal siya for today's video. Tinikman niya yung aking yung aking pangalan nito, yung ating dinuguan. How is it, Nicole? Good. Good? Sabi niya maanghang. Siyempre maanghang. Nilagyan ko siya ng sili. And, nakadalawang beses siyang dinner for today's video. Wala pa si Papa Dave. Sabi niya meron pala siyang pinuntahan sa Richmond. Tapos, nag-charge siya ng car. So, sana, sinabihan niya ako ng kanina para hindi ko pa niluto yung isda. Kasi pag nag-cold na siya, para na siyang yung parang hindi ko siya bet pag yung naluto mo siya na lumamig, hindi ko siya bet. Kaya sabi ko, dapat sinabihan mo ako para hindi ko pa niluto yung yung isda. But that's okay. Parang gusto ko na rin nga kumain eh. Hindi ko na siya mahihintay ba? Pero hintayin ko na lang siya. Hindi pa naman ako gutom masyado. Sabi niya mga around 6 PM nandito na siya. Pero tignan natin kung 6 PM kasi it's already 5:54. Let's see. Kain tayo mga kalalabs. Wala pa si Papa Dave. Naloka naman ako dun sa tao na yun. Kanina ko pa siya hinihintay. Wala pa siya. Sabi ko, mauna na akong kumain. Saan na kaya yun? Kain po tayo. Gutom na rin ako eh. Yan, kain po. Sabi ni Nicole, maanghang daw tong dinuguan. Hindi na, ma'am. Okay naman siya.
Ang sarap. Kaso nga lang, ito ang maanghang. Baka nakuha niya yung ano. Oo nga, maanghang yung ano siling haba. Sakto yung anghang. Nakakapasok. It's good. Craving satisfied, mga kalalabs. Naghahanap pa nga ako ng puto kanina. Alam niyo yung nabibili sa TNT. Kaso wala silang benta ngayon. Siguro sa Newtown Bakery. Masarap kaya yung Ube, come here. Ube. Masarap kasi yung dinuguan na mayroon ding puto. Nakaka-happy. Actually, mga hives, I think I'll be ending my vlog na rin here. Nandito si Papa Dib. Lab! Oi, baby! I've been waiting for you for a long time. I was saying that I'm gonna eat with you, but then, it takes a long time. So you said 6 p.m. and now it's 6:30. Traffic? Anyway, I'm just gonna prepare your food then. Okay, wait. Anyway, I'm just gonna end my vlog. Oh, I see. Come here, say hi. No. Don't. What is it? I made the dinuguan. Oh. You want some? No. Anyway, thank you all for watching, mga kalalabs. Kain lang kami ni Papa Dib. See you on our next vlog. Bye-bye!